Gusto mo bang malaman kung gaano katagal bago ako makapunta dito sa Taiwan at makapagtrabaho bilang isang factory worker mula nung nag-apply ako sa mga agency dyan sa Pilipinas? Actually, nagawa ko na siya ng video before way back 2023 pero dahil nga sa dami na rin ng video na nagawa ko, baka natabunan na at medyo tinatamad na rin kayong hanapin. Kaya ginawa ko na lang siya ng ulit ng video as a summarize na lang po. Pero kung interested kayong mapanood yung video na yun, ilalagay ko na lang din ho dito sa description box at sa comment section para mapanood nyo rin. Pero ito po yung video na ginawa ko na yun. Pero kung interested ka pa rin panoorin ng video na to, watch this video until the end. Ako nga pala si Ram, and you're watching Ram's Diary. Yeah! So mga idol, so dahil matagal na nga yung video na yun, kaya gumawa ako ng listahan para naman kahit paano accurate pa rin naman yung sinabi ko last video na ginawa ko. So yun, nung January 4, 2023 po, is nag-apply po ako sa mga agency. Actually, hindi ko na masyadong matandaan kung ano yung mga agency na nag-apply ako nung January 4. Pero nag-apply ako nung January 4. Then, next is nag-apply po ako ulit noong January 6. Hindi na po ako nag-apply noong January 5 since birthday ko po yun. So, nagpahinga muna ako. So, kinontinue ko na lang po siya noong January 6, 2023. Then, after po noon is nag-reapply po ako noong January 9. And also, nag-apply po ako sa iba pang agency kasi ang target ko kasi talaga noon is mag-apply or applyan lahat ng mga agency as much as I can para the more agency na applyan, the more chances of winning, di ba? Para may malataas yung chance na tawagan ako para for interview. So, ayun, nung January 11 po pala is, di ba, nag-reapply po ako sa City Employment kasi narinig ko na itong company na napasukan ko ngayon is mas hiring po sila kasi urgent. So ngayon, nag-reapply po ako pero hindi ko siya matandaan kung January 4 or 6 ba ako unang nag-apply sa City Employment. Nakalimutan ko na kasi. Kaya yun, nung January 11, nag-reapply po ako. So, nung pinasa ko po yung initial requirements ko po, sabi po ng recruitment team na, expect ko daw yung tawag or text kasi sa ganitong pecha, may interview. So, ngayon na ako, tawag nito, nabahala ako kasi nga, yung mga kasabayan ko, tinetext na sila na interview na nga this ganitong date. So ako, hindi ako na-text or tinawagan. Pero sinabihan ako verbally ng recruitment team nila na expect ko yung text or tawag kasi nga may interview. So ang ginawa ko, noong January 18, bumalik ulit ako sa agency para i-follow up yung application ko. So doon ko nalaman na nawala pala yung application ko noong January 11. Buti na lang talaga bumalik ako noong January 18. So nag-reapply ulit ako, parang ganun ulit, requirements, biodata. Then ngayon, tinext po ako for interview. Yun lang talaga yung hinihintay ko yung text. Kasi pinaka-documentation ko na rin naman yun. Kasi yun yung ipapakita mo kasi kapag once na interview nyo na. So ngayon, noong February 1, yun na po yung employer's interview namin. Okay? So madaling araw po yun. Kaya ang ginawa ko noon before para interview is nag-search na po ako noon kung ano yung mga possible question and answer. Kaya, ayun, kung ano mo rin ho yun or kung gusto nyo rin i-check, ilalagay ko rin ho dito sa description box or comment section yung link ng vlog na ginawa ko. Then, nung February 7, tinext po ako na nakapasa po ako sa interview, which is hired na po ako. And nung February 9, pinabalik po kami para mag-conduct ng audio testing and HEPA testing. So, parang initial na medical siya, pero hindi pa siya yung general medical talaga. Kasi kapag once na bumagsak ka sa audio testing and HEPA testing, hindi ka na magpo-proceed sa pinaka-medical. So, ngayon, nung February 13, lumabas po yung result nung medical, yung hearing test tsaka HEPA test namin. And then, nung February 14, nag-proceed na po ako sa general medical na talaga. Ito na yung pinaka-medical. Actually, nung February 13, February 13, pwede na talaga akong mag-proceed noon sa pinaka-medical kasi wala akong dalang pera kaya kinabukasan na ako nagpa-medical. Ngayon, lumabas na po yung result sa medical nung February 16. Kaya nung February 17, pinag-proceed na po kami
sa agency ulit. Tapos, in-endorse kami doon sa lending kasi nga, ang pinili ko is half cash, half lending. So, nag-lending po kami. Tapos, after namin nung mag-apply ng lending, noong February 20, nagbayad na po kami ng partial placement fee. And also, signing of contract na po rin namin noong February 20. Then, after nung February 23, nag-take na po kami or visa appearance dyan sa may Makati. Nag-ano lang naman po kami nun. Tinignan lang naman kung kami talaga yung, or itsura po ba namin talaga yung nakalagay na picture doon sa sa application. And also, nag-finger or biometric po kami. Fingerprint, ganun. Finger. Then, nung March 1, doon na po kami nag-PIDOS. Ang PIDOS po is online orientation via Zoom lang po yun. So, nasa bahay lang po kami. And balikan ko nga lang pala kayo, nung February 20 pala, nung pumunta kami sa lending para mag-apply, binigay na rin sa amin noon yung, yung partial na ililending namin. Like for example, hindi ito yung nilending ko. Like for example, 50K yung ililending mo. So, yung 10 or 20K is ibibigay na po sa inyo, partial. Then, nung nung March 20, bumalik po kami sa lending para kunin na po yung balance or yung naiwan naming pera para total, yung kung magkano yung nilending namin, binigay na po lahat. Then, nung March 21, yun na po yung pre-dep namin. So, nag-medical ulit kami nun. And also, binayaran na rin namin yung pinaka-placement fee. So, buo na yung binayad namin nun. And then, nung start ng March 28, nag-quarantine na po kami. Kasi nga, medyo, pa kasi ng pandemic yun, hindi pa talaga totally nawawala yung pandemic. And March 29, yun na po yung pinaka-flight day namin. Kaya masaya po ako nung araw na yun. Pero sa totoo lang po, yung disclaimer nahuli yung disclaimer. So, ito po yung process na nangyari sa amin or akin is based lang po ito sa timeline na nangyari sa amin. So, hindi po ibig sabihin na ito po kabilis yung deployment namin, ito rin po ang mangyayari sa inyo. So, hindi po. Each agency or each company, may kanya-kanya pong process kasi baka kasi isipin nyo, bakit yung sa Ram's Diary, ang bilis lang, bakit sa amin hindi? Sa amin, mabagal. It takes 6 months or 1 year bago kami na-deploy. So, ganito po yun, explain ko sa inyo. Wala po yun sa agency, ha? Nagdedepende po talaga yan sa company na hawak ng agency. Hindi po sa agency. Kasi, sa totoo lang, wala namang ibang gusto ang agency, eh. Ang gusto, kung gugustuhin mo talaga ng agency, or mas gugustuhin ng agency na mas, as much as possible, na ma-deploy kayo, mas maganda. Kasi, hindi na rin ho magtagal kasi si company rin ho kasi dito sa Taiwan, meron din ho kasi silang inaayos na documents like for example, contract. Yung kontrata kasi dito is dumadaan po yan ng government. Dumadaan po yan sa due process kaya doon rin ho siya natatagalan. And then after po na makumpleto na po yung mga signatories and mga other documents na kailangan dito sa Taiwan, ipapasa na po yan dun sa Pilipinas sa agency. Kaya doon po siya natatagalan. Dumadaan rin ho yan sa mga ahensya like for example, DMW, OWA, POEA, marami po yung pinagdadaanan. Kaya hindi po yan basta-basta. Pero kung gugustuhin talaga ng agency, mas maganda, as much as possible, ma-deploy po tayo. So, ayun lang. Sana nakatulong itong video nito. And don't forget to hit the subscribe, pa-like na rin, and pa-share na rin itong video. And don't forget to hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming video ko. Ingat at kita-kita tayo dito sa Taiwan.